ICI na ito. Kasi ako, for example, I'm beginning to doubt the sincerity of the palace in truly ferreting out the truth. Why? Kasi iba-iba na yung narrative nila. Expense of 20%. So that's about 300 billion additional expenses. So bakit hindi kumibo dito si Presidente? So, Bakit? either alam niya ito, Oh. o ano? What do you think? Si VP Sara ang top pick for president sa 20... Ituloy mo, ma'am, huwag kang mahiya. Okay lang yan. Kayo naman, oo. Pagka pangalan ni VP Sara, ang kasunod na kataga niyan, top pick para sa 2028 presidential election, palakpakan. Di ba? Sa bagay, mainam na hong nag-executive session sila dyan sa ICI, dyan sa pagsalang nitong si Sandro Marcos, kaugnay sa pagkakasangkot ng kanyang pangalan sa mga maanumalyang flood control project dyan sa Ilocos Norte. Ano ba naman hong magiging tanungan kung sakaling itong si Sandro ang tatanungin ng mga commissioner dyan sa Independent Commission on Infrastructure? O, kumusta almusal ng yung tatay? Kumusta yung sibuyas? Kumusta yung bigas? Kumusta yung asukal ng iyong nanay? Di ba yun lang naman eh. How's your daddy? How's your mommy? Kumusta merienda? Kumusta almusal? Di ba masarap bang kumain ng iyong tatay sa almusal? Pampagana ho kasi yun. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Dito sa video na to, pag-uusapan din ho natin ang interview nitong si Edgar Erice yan sa Billionaire News Channel. Kasunod ho yan ng pag-alis nitong si Babe Singson dyan sa ICI. Mga kababayan, ika nga unti-unti na ho talagang nabivisualize na ho natin yung pagsasalarawan ng ating iniidolo sa pagkwento niya kahapon kung ano ba ang ika nga nanonostra nakikita niya sa mga susunod na panahon dito sa administrasyon nitong si Marcos Jr. At sa kanyang paglalarawan na talagang unti-unti nang gumuguho. Nakikita nating buo pero sa ilalim, behind the scene, talagang nawawarak na ika nga unti-unti nang naguguna ang administrasyon nitong si Marcos Jr. Kung sakaling maging presidente itong si VP Sara, naku, napakagandang bagay ho niyan. Yan ho ang pinakamagandang, kung sakaling ngayong taon na to, yun ho ang pinakamagandang pamasko sa bawat isang Pilipino na maging presidente itong si VP Sara. Hindi natin sinasabing tanggalin itong si Marcos Jr. sa kaanumang kaparaanan. Malay natin, ma-impeach yan. Malay natin, bigla na lang nasobrahan sa di ba? Nasobrahan sa pulburon, tumaas ang sugar niyan. Na na lang, 'di ba? Nawalan na lang ng hindi natin alam kung anong dinadala ng bukas, 'di ba? Kaya abang-abang na lang ho tayo. Panalangin natin ang ating bansa at talagang maluklok sa pwesto yung mga tamang tao. Rekta ho tayo. Dito kay kay Charis, dito kay Sandro Marcos. Game. Thank you. Pinakako po sa inyo lahat. Tayo sa Facebook niya. Akala mo pagka talagang nangako siya pinangahawakan ng sambayan ng Pilipino. Anak ng toka. Nangako daw siya na magpapa-interview siya pagkatapos ng pagsalang niya dyan sa ICI. Pagkatapos kumustahin ng mga commissioner dyan sa ICI kung kumusta itong kanyang nanay, kumusta ang mga bawang, sibuyas, asukal sa kanilang bahay, kumusta ang almusal at merienda ng kanyang ama. Anak ng toko, anong ibabalita mo sa amin? Nag-request ka nga ng executive session eh. Pambihira ka tayong bata ka, oo. Yeah, that I will face the media after my testimony. So I'm willing to take a Dapat dapat di ka nag-executive session. Okay lang di ka na magpa-interview basta narinig namin, nasaksihan namin, nakita ng buong sambayan ng Pilipino kung anong napag-usapan nyo dyan sa pagsalang mo na yan sa ICI. Oh. take a few questions just to give you an update. Again, andito ako to lend anything that I know to aid the ICI in their investigation. As I said, wala po akong tinatago. So I am happy to assist them in any. Wala daw tinatago. Wala daw ho siyang tinatago pero executive session ang pagsalang niya dyan sa ICI. Palakpakan ho natin. Ibang klase ka, Charis. Anak ng toka, pagdating sa pagbabalat kayo, kuhang-kuha mo ang iyong bangag na ama. Sabagay, nagbabangag ka na rin ata kayo sa pulburon, di ba? Pambira ka talaga, oo. Kuhang-kuha mo, pagbabalat kayo. Ang tuwid na lang sa'yo, alam mo, pagsasalita mo, pero lahat ng laman na sinasabi mo ay puro baluktot, parang pagsasalita ng iyong ama.
in any way, shape, or form. With regards to how it went, kung ano man ang mga tinanong nila, O, hindi. 1 minute, walang kukurap po. Walang kurapan, no? Kaya magpa-interview ng walang kurapan? Yung talagang straight lang yung mata mo, Brad? Kaya mo ba yun? Pambihira, oh. I have Oh, given kurap. the ICI full authority. Alam nyo ang tawag dyan? Tantalizing eyes. Ang tawag ko dyan tantalizing eyes. Grabe, oh. Palong-palo si kuya, oh. Masarap ba, Brad? Masarap magising mo. Talagang kitang-kita ang ebidensya sa iyong mga mata, ika nga. Na talagang ganado ka. Ganado ka sa araw-araw. Grabe, busog-lusog tong bata na to. Pambihira. Grabe, mata pa lang. Alam na alam mo na solve siya. If they deem fit, release the video of my testimony. So again, I'm happy for them to do so. If they believe that there is no information there that will jeopardize their investigation. Sir, yung allegations ng dating Congressman Salvi ko, natalakay ba siya sa hearing niyo? Yes po. And can you, anong, Well, again, I will just repeat my statement that it's pure fabrication and pure lies. It's one that it's a move that makes desperation. It's a political ploy, and I've already attributed it to attempts at destabilization of the government. Sir, is that at all possible? Yung 50 billion, yung scenario na sinasabi ni Tong Udto na may 50 billion kang inaas pa rin sa father mo na inutusan niya allegedly sila speaker. Honestly, to my knowledge, no, it's not possible. Why? That's not possible. Ikaw talaga, oo, bata ka, oo. Di ba? Paano that's not possible? Pinsan niya presidente. Wala silang number sa isa't isa? Mayat maya yung tito mo ay nasa Malacanang? Pambihira ka talaga, oo. Because first of all, the executive has nothing to do with it. And Wala daw kinalaman, wala daw kakayahang makialam ng executive sa legislative. Ikwento mo sa pagong, tapos pakainin mo ng carrots. Amena Pangandaman, Adrian Bersamin, Rajiv Olivar, Yusek Bernardo, palakpakan. Di ba? Walang kinalaman. Pero itong Bernardo, paulit-ulit na niyang isinasalaysay sa buong sambayan ng Pilipino. Si Rajiv Olivar, yang si Adrian Bersamin, at yang si Amena Pangandaman. Yang mga pangalan na yan talagang umaalingaw-ngaw sa apat na sulok ng bansang Pilipinas. Dinig na dinig, umaalingasaw ang mga pangalan na yan. Pero etong si Unggoy, wala daw kakayahan, wala daw karapatan, hindi daw nangingialam ang executive sa legislative. Ipatato mo yan, Brad. And secondly, the allegations are untrue. I did not do any such a thing. Kung nakikita niyo po yung listahan, may mga project dyan sa Davao City nakalagay, nakalista sa Davao City. Alam naman natin sino nakatira doon, ba't ba ako maglalagay ng projects doon? Sana naman garal nila na. But in any case, it's really not worth it. Like I said, it's just an attempt. Should the ICI investigate their father? Kasi may mga statements isa. I don't want to speak on behalf of the ICI if not possible. Okay. Wala na, tinakbuhan na kayo ni Unggoy. Tinakbuhan na kayo. Sabay, taliko niya, sabay sabi niya ng ganito, Charis, gaganon siya. Lahat na sinabi ko, Charis, gaganon siya bigla. Siguro papaluin siya, pupukin siya ng mic dyan, ng mga reporter na yan. Ito talagang si Sandro. Eto na. Eto na nga ho mga kababayan, ang pinakaayaw na balita ng mga taga Malacanang. Ika nga hindi na mapipigilan at talagang lumalabas na ho yung mga balita na kung saan talagang itong si BP Sara ay maliwanag pa sa sikat ng araw. Diba? Yan ang importante dyan Maliwanag pa sa sikat ng araw na talagang siyang mananalo sa 2028 presidential election. Dito ho tayo, rekta na ho tayo dito. Game! Si VP Sara ang top pick for president. Ba't parang nagulat ka pa, Ma'am Pinky? Bakit parang ika nga yung nasa teleprompter, ba't parang ayaw mong basahin?
Ano ho bang nangyari, Ma'am Pinky? Kayo naman, oo. Okay lang yan. O, isa pa, pagka ako nagsabi, parang ang pangit ng dating eh. Kayo na lang ho ang ika nga maging hukom. Siyempre lagi natin pinapanood yan si Ma'am Pinky. Alam natin yung delivery niyan. Pagka ika nga swabing-swabe, alam na alam ho natin yan. Ito, tingnan nyo ho mga kababayan ha. Hindi siya makapaniwala eh. Tinignan niya na yung teleprompter, tinignan niya pa yung script. Hindi siya makapaniwala na yung susunod na katagang sasabihin niya Sara Duterte. Ito, panoorin natin ulit. Game. Si VP Sara ang top pick for president. Kailang yan. Diba? Mangyayari ang mangyayari. Wala ho tayong magagawa dyan. Ika nga, nakaguhit sa kamay nitong si VP Sara ang pagiging presidente sa 2028. Okay? Oh. Isa pa. Sarap namin sa tinga eh. Game. Si VP Sara ang top pick for president sa Ituloy mo ma'am, huwag kang mahiya. Okay lang yan. Kayo naman oo. Pagka pangalan ni VP Sara, ang kasunod na kataga niyan top pick para sa 2028 presidential election, palakpakan. Di ba? Sinasabi ko. Oh, ano yan? Kasi ano yan meron kasing stage yan Nasa denial stage pa ngayon yung mga Pinklawan, Dilawan, Talyanista. Sila lang kumukontra sa progreso sa bansa na to, mga kaliwa, mga aktivista, yan. Nasa denial stage pa sila. Hindi pwede. Hindi pwede yan. Number 1 si Sara, hindi pwede. Ngayon, pagka naging presidente na si VP Sara, wala na silang magagawa. Papunta na sila sa acceptance stage, ika nga. Sa ayop sa gusto nila, kailangan lang tanggapin na magiging presidente si VP Sara. Kaya ngayon, mula ngayon hanggang sa pagluklok ni VP Sara sa 2028, malay natin, bukas na yan. Hindi natin alam, di ba? Hindi natin alam. Wala naman hong kasiguraduhan ng buhay natin dito sa mundo na to. Anumang oras, kung gusto na tayong kunin ng lumikha, mangyayari ho yan. Ika nga, wala hong nakakaalam kung kailan tayo kukunin. Matutulog tayo, hindi na tayo gigising. Wala hong nakakaalam. Kaya kung si VP Sara, bukas ng umaga, siya presidente, ganun talaga. Sorry na lang doon sa mga magnanakaw dahil sigurado may kalalagyan kayo. Yung mga nasa AFP, PNP na tumanggap ng pera dito sa buwang na administrasyon na kami kalalagyan talaga kayo, mga walang kayo. 2028 ayon sa latest survey ng WR Numero. Sa tanong kung ngayong araw ang presidential elections, 33.3% ang nagsabing si Duterte ang iboboto nila. Sumunod sa listahan, Senador Raffy Tulfo na may 13.4%. Aray ko, Raffy Tulfo. Ipatulpo mo. Ika nga, oy Raffy, yung RW ipatulpo mo. Former VP at ngayon Naga City Mayor Lenny Robredo na may 13%. Senador Bongo na may 4% at Senador Robin Padilla na may 3.3%. Si VP Sara rin ang parang hindi ata gumagana yung pagiging pabargas-bargas, pabrusko-brusko nitong si Raffy Tulfo. Doon sa iyong programa, okay lang yun. Yung sindakin mo yung mga pinapatawag mo, mga tinatawagan mong government agency, sinisindak-sindak mo, okay lang yun. Pero pagdating dito, ibang usapan na pagka senator ka na, hindi pwede yung anga-anga. Yung akala mo kung ano siya, hindi pa siya senador, akala mo dami niyang magagawa eh. Patapos na ho ng termino niya, wala pa rin siya nagagawa. Ang nanguna sa survey by area, income, class at age group. Isinagawa ang survey mula November 21 hanggang 28. Ayun, yan na lang si VP Sara kasi natutuwa ako sa pagbumuka nitong si VP eh. Kasi tayo ho dito sa PH Update, gusto ho nating nakakakita ng maganda. Maganda. Ano yan ika nga dalawa yan, si Ma'am Pinky at saka yan si VP Sara. Dalawa yan. Dalawang maganda yan, kaya dito sa video na to, sobrang ganado tayo. Nandiyan si VP Sara, nandiyan pa si Ma'am Pinky. Kayo naman no. Eto na, rekta ho tayo kay interview ni Ma'am Pinky dito kay Edgar Erice. Makibalita ho tayo. Ito kasi medyo madalahira din bunganga nitong mama na to. Ito si Edgar. Madalahira din yan eh.
kumakambyo na nga itong si Babe Singson, siya bira pa rin ang bira. Sabi sa akin ni Babe, hindi na niya daw isusugal yung pamilya niya, safety. Para ayusin problema ng Malacanang. Anak ng tawa. Akala siguro ni Babes nasa tamang katinuan yung mga sinamahan niya nung inaya siya dyan sa ICI. Mga adik pala. Di galing sa akin, galing kay Senator Amy Marcos na ang presidente natin ay adik sa droga. Di umano, adik sa droga ang kapatid niya. Adik sa Mary Jane, adik sa Coca-Cola. Solid, di ba? Edgar Iricia, game. Deputy Minority Leader and Caloocan City Representative Edgar Erice. Congressman Erice, thank you so much for your time. Appreciate it. Okay, dami ko pong gustong tanungin sa inyo. Unang-una kay Secretary Babes Singson, you were texting each other even before his resignation Yes, was matagal announced. na, Matagal na po kayo matagal na. nag-uusap, no? Biglang pumangit kanina, ang ganda na ng frame. Magkaibigan ho kayo. Matagal kami magkasama during the time of President Pinoy. Pinoy, right? So, what was he telling you? What can you share us about his... Well, Yun. Yan yung mga frame na iga nga pagka yan ang nakikita ni PH Update, parang pagka ganyan yung mga magaganda, o kaya si BP Sara, di siya nawawala dyan, lagi siya nakaturo. Kasi pagka nakaturo siya ganyan ramdam ko di ba? Parang ang sarap gumawa ng reaction video. Tapos dalawang maganda pa ngayon nasa frame natin. Talagang solve na solve to reaction video na to. Diba? Tapos yung mga nanonood pa magaganda pa. Nandyan sila Ma'am Arisa yan. Ay, kumusta na ba itong mga natin? Mga member natin, saka yung mga nagsusuper chat sa atin. Ay, si Ma'am itong si Ma'am Raspberry, mega love shoutout, palakpakan muna natin. Maraming salamat. Grabe, ang dami mga bagong pakulay, Pero ngayon medyo nabibisi tayo kaya hindi tayo masyadong nakakapag mega love shoutout, Pero itong si Ma'am Arisa yan, siyempre, bibigyan natin yan ng isang malupitang mega love shoutout, palakpakan natin. Saka itong si Ma'am Raspberry. Ma'am Raspberry, saludo. Maraming salamat. Siya nung medyo hindi maganda yung pakiramdam natin nagpakulay siya. Okay na tayo. Siguro dinig na naman sa boses natin. Saka talagang balagbag na tayo ngayong mga nakalipas na araw. Maraming salamat Ma'am Arisa. Ay Ma'am Raspberry, palakpakan natin. Si Sir Herbiscal, si Sir Sir Joel Arellano, nakikita ko yung mga comment nyo, binabasa ko yung mga yan. Medyo sa sobrang dami ng mga ginagawa natin minsan reaction video, naha-heart na lang natin, hindi na natin i-reply. Pero binabasa ko yung mga inputs nyo dyan sa comment section. Texted me first, if I remember right, asking me what happens to the bill that we filed together with Representative De Lima and Chel Jokno regarding the legislated ICI. Ito po yung ICAIC, Yeah, tama po? Okay. tama. And then, So sabi ko, we already filed, and Speaker Boji D during his inaugural address when we start the session last November 11, if I remember Yeah, correctly, November 11. sabi niya ipapasa namin yung AIC. Dami kasi. So by December, before the Christmas break. So we're so excited. So together with the Committee on Reorganization, we conducted series of marathon hearings, and we were able to elicit the opinion of stakeholders, including the ICI itself. So naipasa namin yan more than 2 weeks ago. okay. Then suddenly, sabi sa akin ni Chairman Plato, dinala na sa Committee on Appropriations. Pero hanggang ngayon, What happens after the hindi committee? lumalabas. Ano ba yung Dapat yun sa proseso? plenary na yan. Oo nga po. Bakit dadalhin For, pa yung for funding purposes. Kasi we believe that in order to be independent, the commission should be funded by the General Appropriations Act. Yeah.
Okay, I want to go to that a little later on. So he was texting you, Secretary Babes, Yeah. and sabi po niya, what is the progress dito po sa ICAIC? Nung sinasabi ko sa kanya, nung una, medyo maganda. So, sabi niya, if I can help you convincing the President to certify that as urgent. Sabi ko, that's good. Sabi ko sa kanya. Then, pagkatapos noon, nag-text ako sa kanya na medyo na-delay. I don't think that we have the time to finish it. Kasi nga, for 2 weeks na-stall eh. Na-stall na. So, nagtataka ako. Sabi ko sa kanya, parang in-express ko sa kanya yung frustration. Sabi ko, baka yung present system ng ICI, baka maging washing machine na kayo niyan. Baka ang image niya, washing machine. May pinagtatakpan kayo. Sabi niya sa akin, kaya nga, sabi, I share your sentiment. Sabi niya gano'n, why would I risk my life and my family solving the problems of Malacanang? Finding who stole from government. Tingin ko itong si Edgar Irize. Di ka nare-reply na itong si former DPWH Secretary Babe Singson dyan sa ginawa. At sa tingin ko naman merong basbas yan na, oy, Brad, sasabihin ko pinag-usapan. para lang kahit paano itong batas na dapat maipasaka sa lalong madaling panahon para talagang masilip o mabantayan o mapanagot yung mga nasa likod ng mga kabalbalan na to, dapat talagang maisaayos na, di ba? Sige, okay lang. Ilabas mo pinag-usapan natin. Sabihin mo na hindi ko isusugal ang para resolbahin ang problema nitong si Adik. Hindi Adik Marcos Jr. Yung Adik kasi siya na Senator Marcos yung sabi doon, di umano Adik yung kapatid niya. Baka parang sabi niya, I would rather go back to my normal life and maintain my privacy. So ano yun, Congressman? Na-disappoint siya? Na-disappoint siya. Tapos, naghuling text niya sa akin siguro mga 2 days ago. Kasi sabi ko nga, sabi ko, baka yan na yung image niya, washing machine. Sabi niya, not only washing machine, but the punching bag of the office of the president without proper support. So, punching bag without proper support. Sakit nun. Grabe, masakit yun. Anak ng toko, punching bag na nga kayo, tapos wala pa kayong sweldo. Supposed to delete. Sakit. Ouch. Tagos. Yung tipong, matindi, merong hugot itong si Babe Singson. Wala suporta yung iba dyan, volunteer pa. Diba? Kaya kailangan talaga yan. Kung dapat malitong si Marcos Jr. Dapat pinabahan niya ng pera yung ICI na. Pinabahan ng pera, pinabahan ng resources. Meron silang 40 million, hindi naman, pagkakaintindi natin, hindi naman daw nila hawak. Sino may hawak? Sino may control dun sa 40 million na binigay na budget dyan sa ICI na yan? Ngayong wala po, mapanggang sa ngayong mga panahon na to, wala pa rin silang matinong nagiging resulta dyan sa kanilang ginagawang pag-iimbestiga. Liver yesterday, question of personal privilege to clarify bakit nadidelay. Kasi nga ayoko sanang mawala si Secretary Singson. Pero before I can deliver the speech, nag-resign na siya. So, is there any way to change his mind? Or wala na po yun? Wala na. Sigurado. I don't want to bother him with his privacy now, Yeah. with his private life Yeah, now. because apart from that, sabi tingin mo ko- nga, tingin pero yung ko- washing machine sa inyo nanggaling. Oo. Para kayo naging Yung washing machine, yung Tapos, punching bag sa kanya yun. sa kanya po, I do not want to be the punching bag. Sabi want to ko be kasi, the ICI will look like a washing machine of Malacanang. So, sabi niya, not only washing machine, but a punching bag Yeah. of the OP. Without proper support. Kasi yun ang inaangal niyan. Talagang, alam mo, yung ICI law, kung maipapasa yun, it will provide powers of coercive powers to the Kasi commission. wala silang powers to subpoena, hindi Ngayon, ba? wala yun. Parang iniimbita lang nila. So, kung Yeah. wala silang stop, ang maasa sila sa DOJ. So, kung hindi gumalaw yung DOJ, wala silang magagawa. Third, wala silang pondo.
Sabi nga, nanghihiram lang ng computer. Pangapat, wala silang immunity. They are prosecuting powerful people. Kung magkamali sila, magkaroon sila ng lapses, so baka bandang uli, sila pa yung mademanda. So dapat talaga may immunity. I don't think that ICI now is truly independent. I would like to correct myself na it's not yet dead, but it's in the ICU. ICI is in the ICU. Kung makakapag-isip ang ating Pangulo, isa-certify niya ito, then we can pass the law, then kasi dun sa law, Baka kulang yung budget na proposed budget para diyan sa ICI na yan. Kaya ayaw pa sertipikahan as urgent ni Marcos Jr. Di ba? Yun lang naman ho yan. Lakihan nyo yung lakihan nyo para sa DBM o para sa mga congressman. Kasi medyo nahihiya na sila eh. Ayaw na lang manggaling dyan sa NEP yung para sa budget ng ICI. Dapat manggaling na yung inisyatiba magmula na dyan sa mga congressman. No? Kaso wala na si Emena Pangandaman. Wala na si Adrian Bersamin. Wala na si Zaldico. O wala na. Wala tayong magagawa dyan. Sorry na lang, bangag. dinagdagan namin from 3 to 5 members, subsume yung 3 members, tapos yung 1 from the academy and 1 from the NGO. NGO, Diba? baka sakali. And with all... But okay, but I still want to talk about Secretary Babes. Was he disappointed? Yes. Okay, he was disappointed. Was he feeling that there was partiality in the investigation of the Hindi ICI? ko alam. Yun lang, yun exactly yung sinabi ko, yun lang yun. siya talaga. Disappointed. Hindi dahil napupunta o nalilihis ang investigasyon where it's supposed to go. Yeah. Nothing of that sort. So, nothing of that Okay. sort. Tapos Pero affected pa yung health niya. And the wala family naman siya nasabi. security. Alam mo, kilala ko si Secretary Babes. Nung siya in-appoint ni President Pinoy sa Department of Public Works and Highways, talagang head-on siya. Hindi naman siya sumuko. Ang dami ring mga pressures doon. Pero yung But that was also over 10 years ago or 8 years yeah, ago. pero kilala ko siya, yung patriotism niya, kilala ko yung sense of responsibility niya. Kung tinanggap niya yan, alam niya, He'll kaya see niya through yan. it. Kaya But you niya know yan. what he said, Congressman? Sabi niya, panay daw ang punta niya sa ospital at nabibigyan na daw siya, pinapainom na daw ata siya ng maintenance. Ang tingin ko, kasi ako tingin ko lang, this is my opinion, kasi iningatan niya yung kanyang reputation, yung kanyang dangal for so many years, di ba? Pagkatapos, siguro may kaba siya na baka mapahiram niya yung mukha niya dito sa... His credibility. Yung credibility niya sa sa ICI na ito. Kasi ako, for example, I'm beginning to doubt the sincerity of the palace in truly ferreting out the truth. Why? Kasi iba-iba na yung narrative nila eh. Nako, Iba-iba yung narrative nila. Nung iba-iba na narrative lumabas nila. si Saldico, Paano yun? Congressman Erice, mahiya naman kayo. Di ba si Marcos Jr. nagbulgar niyan? sinabi na involved yung Malacanang, there's an accusation na involved si Presidente mismo. May 100 billion insertions. Sabi nila, walang insertions kasi yung insertion sila na nga gumawa. Ba't pa sila mag-i-insert sa budget nila? Pero nakalimutan nila na may 5 billion insertion for the Office of the President. Nako. Why would the BICAM insert 5 billion to the Office of the President sa opisina mismo ni Presidente na hindi niya alam? Yun, very malaking question mark Can sa akin. you no? further discuss that? This is new to me, sir. So may 5 Doon sa billion. 100 billion, As dun sa 100, part of that is 5 5 billion for the Office of the President. I see. So kung hindi nila alam yon, bakit sila, ang request lang nila sa NEP is this certain amount, tapos yung BICAM, dinagdagan sila ng 5 billion. Ibig ba sabihin, hindi alam ng They had Office no of the idea. President, tapos dinagdagan sila ng 5 billion, parang kalokohan yun. Is it possible that someone knew but the President did not know? Pwede. Are you entertaining that idea? Pwede. Pero, ni-review niya, sabi niya, binasa niya yung 4,000 pages of the 2025 GAA. Yeah, but does one Pero really do that? bakit hindi niya... Nakita yon. Ba't hindi niya nakita yun? Ba't hindi niya binito? At sinabi tapos nagsalita si Senator Lacson na naniniwala siya na nagamit lang yung
pangalan ni Presidente. Yeah. Yung cabinet niya, yung inaccuse niya si Bersamin, the two Bersamins and Pangandaman. So, Cadiz, tapos, meron pang Cadiz. Okay. nag-resign si E.S. Bersamin on the basis of, sabi nila, nung una, ni Yusek Castro na on the basis of delikadesa. Pero si E.S. Bersamin mismo nagsabi, hindi ako nag-resign, tinanggal ako. Right. And somebody told me, hindi pa nga niya in-identify kung sino na yung nagpa-resign sa kanya. So, bakit iba-iba yung naratibo? So, How, At ngayon- how do you answer that? What are you thinking of? Bakit ganon? Bakit iba-iba yung naratibo? Bakit pinaalis si dating E.S. Bersamin? Bakit sinasabi niyong meron dong 5 billion that if true the president knew about it, why did he not veto it? Because supposedly in that budget, he vetoed 198 billion ho ba? At least that's what is coming out. So, ano ho ang inyong theory? well, the government is lying. Why? 2023 budget, GAA. Sinalaula ito ng Kongreso, 300 billion yung insertions, diversions, and amendments. Hindi kumibo si Presidente, hindi kumibo yung cabinet. Imposibleng hindi alam to ng DBM. 2024. Palagay na hindi nila nalaman yung 2022. Okay. 2024, mas malaki, 500 billion yung insertions, amendments, Was this in the BICAM? BICAM and Congress. Okay. Sa small committee, may small committee sa House. Eh. So, 500 billion in 2024? Okay. 2024. Hindi kumibo ang Presidente, hindi kumibo yung Cabinet. 2025, 473 billion yung insertion, diversions, amendments. Kumibo si Presidente, tinanggal niya lang yung 26 billion. Kasi sumobra na yung budget ng DPWH Sa Education sa Department. Education Department. Which is against the law. Which is against the law. Pero bukod dyan, pinabayaan ni Presidente na yung 60 billion sa PhilHealth ilagay sa flood control. National Treasury, 107 inilipat sa... yeah. billion from PDIC nilagay sa flood control. Yung more than 300 billion na equity ng Philippine government dun sa ating mga foreign flagship projects, tinanggalan ng pondo, nilagay sa public works. Ang pinakamasama nun na nangyari na yon, dahil dyan yung metro subway na supposed to be matatapos ng 2028, dahil hindi na pondohan, na delay to 2032. 4 years. Yung PNR elevated rail na dapat matapos ng 2029, matatapos ng 2032. At dahil dyan, sabi mismo ng Department of Transportation, we will accrue an additional expense of 20%. So that's about 300 billion additional expenses. So bakit hindi kumibo dito si Presidente? So, Bakit? either alam niya ito, o ano? What do you think? Kasi siya ang mahiya naman kayo. Anak ng toka, pinagtatawanan na lang ho ni Edgar Irice, itong si Marcos Jr. Incompetence or complicity. This competence and it's a question of competence and complicity. And what do you think? As apart from your saying that Malacanang is I lying, don't- is he but incompetent or is he But complicit? both are Grounds for impeachment. Yan, dapat yun eh. I think Tantamount to wrongdoing. hindi lang wrongdoing, both are impeachable I offense. see. Sinasabi ko eh. Palakpakan na si Irice. Pagka ikaw, hindi mo sinamahan si Congress niya, ha? Ay, alam ko na. Yun na nga ho pala kasi nagpaplano tong si Congress niya na sampahan ng impeachment tong si Marcos Jr. Kaya dinispatch siya na maaga. Pero pwede naman, di ba? Basta meron lang mag-i-endorse ng impeachment. Ito sakto. Merong Edgar Irice. Congress niya. Tignan natin kung hanggang saan daldal nitong... We're gonna take a very short break. Ay, magbe-break pala sila. Forward tayo, forward. Loy! City Representative Edgar Irice talked about impeachable offense, Congressman. Ibig mo ba sabihin nito, merong plano ang Kongreso na mag-file ng impeachment complaint or even people in your party, congressmen, members of the House of Representatives,
which are allied rather with the Liberal Party. Do you plan to file an impeachment Wala complaint naman, against wala the naman. President? Ang nagsasabi lang yan, si Kiko Barsaga eh. Oh. Ako naman, ang para sa akin, ang sinasabi ko lagi, the President should explain why. Yun ang mali. Hanggat hindi niya na-explain yun, hanggat may doubts sa yung mga tao, bababa ng bababa. Grabe naman yun. Si VP Sara nag-explain at lahat-lahat, impeach pa rin siya. Pero itong si Marcos Jr., anak ng tokwa, ang tagal na nung mahiya naman kayo, mapahanggang sa ngayon. Explanation lang kailangan niya. Palakpakan natin yung mga opposition. Yung mga minority dyan sa House of Representatives, ang kakapal ng mukha nila. Pa yung ratings niya. At habang si Saldico ay naglalabas ng mga expose at hindi niya sinasagot ng direkta yung tanong na yung bakit napabayaan yung budget ng 3 years na nasalaula ng Kongreso, hanggang hindi niya nasasagot yon, talagang may problema. And kung hindi may masasagot yon, ngayon pa lang nararamdaman na natin the economy is taking a hit. So you basically are saying that the President has not been responding to the allegations Yes. of Zaldico, and you think that he should respond even if this was not taken under oath? Yes, Kahit he po- should talk to the Filipino people. Bakit? Bakit ba? Kasi natandaan mo, sabi ni Congressman Toby Chanco, November 2024, kinausap sila ni Presidente kasama si Speaker Martin. Sabi niya, bakit hindi ba sapat yung mga bahay na yan, yung mga helicopter na yan? So, ibig sabihin, as early as November 2024, alam na alam ni siya. Presidente, bakit pinirmahan niya pa rin yung 2025 budget? So it, Nako. Hindi, ang pagkakaintindi naman natin, bakit hindi pa ba kayo sawa sa sa daming helicopter? Ang daw doon, bakit siya wala? Puro lang si Martin at itong si Saldico ang merong helicopter at mga sasakyang himpapawid. Diba? Yun nung kinasasama ng loob niya, bakit siya wala? Yung dalawa, ang dami. it's not enough. My question is, it's not enough, even if he signed it, that he vetoed 198 million, if I'm not mistaken, of budget. Hindi, 26 billion lang yung kanyang binito. I think I spoke to Senate President Tito Soto, and there appears to be a number of 180, 190 billion. Baka yung sa unprogrammed funds. Yung unprogrammed funds, ang position ko sa unprogrammed funds, it's not legal, it's not constitutional. Kasi ang unprogrammed funds, wala yung source of revenue. At ang budget, para maaprubahan, kailangan may budget of expenditures tapos may sources of Dapat revenue. may laman yung bangko. Kaya nga bago mo- nililipat from program funds, nililipat sa unprogram funds, tapos pinapalitan ng flood control. Kasi doon nilagay yung yung mga flagship projects. Nilagay doon sa unprogram funds. Wala namang source of revenue. Ang source of revenue lang ng unprogram funds ay una, kung magkakaroon ng additional loans. Matagal yun bago i-negotiate. Kung may New taxes. New taxes, So, okay, matagal so din yun. you're not, at this point, if an impeachment complaint is filed against the President, you're not likely, would that be correct, sir, to support that? Hindi. Ang sinasabi ko, there will come a time in February when the Vice President will be impeached, somebody will file. Grabe naman, will be impeached. Bayad na ba? Bayad na ba yung mga congressman kung Edgar? Impeach na kagad si BP dyan? Palakpakan! Pambira, oo. Number 1 pa naman siya sa mga survey. I-impeach na naman pala siya dyan sa House. Langyang yan. A complaint against the Vice President. Nadulas Para, ano ba position namin sa Liberal Party? Sasama kami sa 125 billion, tapos mababayaan namin Let's itong put that into context. You're talking about 125, yung intelligence fund, intelligence sir, okay? fund. Palagay mo na 500 billion dun sa DepEd, so that's only 600 25. billion. Tapos dito, 625 million dito. Billions. Billion. So, malalagay kami sa alanganin. Ano ba to? Politics lang, or we really want to be part of cleansing the government? So dapat talaga magpaliwanag And si you're President. still thinking about that, if it's politics or really cleansing the Yes, government? yes. Iniisip niyo pa po yun kung anong choice ang inyong gagawin? Yes, kasi yan yun naman, ang sinasabi ko naman,
Noon pa, sinasabi ko na maski sa Kongreso, maski kay Presidente, maulit at maulit yan hanggat hindi natin babaguhin yung sistema, yung political dynasties, yung turncoatism, yung campaign finance reform. Dapat yan yung pamalit. Yan yung pamalit sa mga kasalanan ng mga politiko sa bayan. Congressman, you were saying that one way... Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Walang mangyayari dyan sa bulok na sistema na yan. Kung ang hahawak sa pagpapalit, yung mga siraulong mga congressman at senador, hindi ko tayo aayos dyan. Diba? Kung gusto talaga nating umayos yan, gawin yung presidente si VP Sara, sigurado aayos sa sistema na yan. Hindi na pahihintulutan ng susunod na presidente ng Pilipinas, lalo na kung yan si VP Sara, na magiging ika nga para nating hinahabol ang sarili nating buntot, paikot-ikot tayo, anak ng toka. Hindi na ho tayo natuto, panahon ni Era, panahon nitong si Marcos Sr., di ba? Paulit-ulit na lang ho nangyayari dito sa bansa na to. Hindi na natuto mga Pilipino. Kaya pagka hindi tayo nagkaroon ng presidente na Sara Duterte, wala ho. Sinong papalit? Si Leni Robredo? Anak ng tawa. Wala. Anong ba gagawin yan? Kung ano ginawa ni Marcos Jr., lahat ng mga nasa Regular Party, pupwesto nila sa Malacanang. Kung anong ginawa ni Marcos Jr., ganon na ganon gagawin nila. Magpapakaaso sila sa Amerika at kamumuhian nila ang China, magpo-focus tayo kung anong gusto ng Amerika, naratibo ng Amerika at kung ano, mga tuta ng Amerika yun tayo, walang may tuta sa atin, ika nga. Diba? Hindi China, hindi Amerika. Taong bayan, dapat ho laging nasusunod dyan. Interes na sambayan ng Pilipino. Ang tanong, ang pakikipag-ayos ba dito sa isang bansa na to, interes ba ng sambayan ng Pilipino? Makikinabang ba ekonomiya natin dyan? Magkakaroon ba ng mga panibagong trabaho? Infrastruktura, by the way, sponsor pala ng China. Anak ng toko, mga Chino pala yung gumawa noong Davao Bridge. Binida-bida nitong si Bangag, anak ng toko, hindi naman pala... kung ang proyekto na yon, ang tumimon ang administrasyon ni Bangag, malamang sa malamang, baka isang hukay, wala pa silang nagawa dyan sa proyekto na yan. As always, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po tayong lahat, lalo na sa mga adik.